Matapos masuspinde ni Jimmy Butler, biglang humina tuloy ang mga trade rumors sa kanya. Yung isang team dating interesado si Butler bigla na ring umaayaw. Ito yung Golden State dahil hindi pa rin sila ready maglabas ng malaking pera at i-break yung kanilang lineup para kay Butler. Kaya tulad ng sinabi ko kay Kuminga last episode, lugi doon or talo ang Golden State kapag tinrade nila para kay Butler kasi ang magiging pillar ay gaya ni Green or kaya ni Wiggins. Tapos may kasama pang multiple role player kasama si Kuminga doon at syempre hihingi pa ng first round pick. Isa pang reason doon ay bumabalik di umano ang dating Butler na tinatawag dating cancer ng mga team. Hindi rin mag-fit sa culture ng Golden State si Butler kasi baka magkasapakan silang dalawa ni Draymond. Ang hinahabol din ng team ay yung mid-tier player gaya ni Cam Johnson. Yung mga player ng Miami hindi masyado nagsasalita about kay Butler. Ang sinabi lang ni Hero at ni Adebayo, apektado talaga sila sa locker room nun. Ang sinabi din ni Shaq, huwag makikipagtalo si Butler kay Pat Riley dahil talagang iti-trade siya nun, katulad na nangyari sa kanya dati. Ilang player din ang biglang nawala sa NBA ng madalian na magkaroon ng issue kay Pat Riley or sa mga bataan niya, katulad ni Dion Waiters, Meyers Leonard at kahit si Hassan Whiteside dati. Lumalabas ngayon ang Sixers ang isa sa mga team na low-key na nag-a-assess kung kailangan ba nilang ituloy yung trade para kay Butler kapalit ni Paul George. Dahil ng off-season, sinubukan na talaga ng Sixers na makipag-trade sa Miami para kay Butler kaso hindi pumayag ang Miami Heat. Ang Golden State naman ang hinahabol na player katulad nga ni Cam Johnson na hindi dati nagkasundo para kay Kuminga. Binaling ngayon ng Golden State kay Nikola Vucevic kaso 7-footer to. Baka hindi rin bumagay sa kanila. Ang habol naman kasi ng Bulls ay multiple first round pick. Target din kasi ng Suns si Vucevic bilang upgrade kay Nurkic. Kaso hindi sila makakagalaw dahil multiple player ang kailangan nilang ipalit sa Bulls. Wala rin silang maibibigay na draft picks. Nasa 20 million si Vucevic, masasakop yung kontrata niya ng 2 or 3 players ng Golden State plus pwede pa silang makakuha ng isang player mula sa Bulls. Hindi rin kilala ang Golden State na gumagawa ng big trade kapag trade deadline. Mostly sa off-season sila gumagawa talaga ng move sa kanilang roster. Dati ng off-season, si Markkanen yung gusto makuha ng Golden State kaso nga hindi nagkasundo. Si Nikola Vucevic ang pinakamalapit na available player sa trade kay Markkanen based sa style at sa contract. May 20 points, 10 rebounds, 55% sa field at 43% sa 3-point area. Hindi makakaapekto sa spacing ng Golden State si Vucevic dahil merong outside shooting. Expected din matitrade siya bago talaga yung deadline at baka maunahan pa ulit yung Golden State. Si Ja Morant injured yung balikat at nasa week-to-week status. Dahil wala si Morant, unti-unti naman bumababa sa standing yung Memphis. Base pa doon dahil ang Golden State hindi expected na makikipag-trade sa Miami para kay Butler. Ang isang team pa kasing interesado kay Butler ay yung Memphis. Sila yung paborito sa mga sportsbook na makakuha sa kanya. Dahil ilang player din ang namintes ng Memphis sa trade. Ang player na gustong i-trade ng Memphis ay si Marcus Smart dahil sa natitira niyang $41 million na kontrata sa loob ng 2 taon. Tig 20 million yun. Kasama ni Smart si Luke Kennard na posibleng ma-trade dun. Kailangan pa ng isang player. Meron namang papalit ang Memphis para kay Butler. Yun nga lang, nag-drop ng matindi yung season ni Marcus Smart. Meron naman mga draft picks na pwedeng ibigay ang Memphis para kay Butler. Yung isa doon, yung 2026 na galing sa transaction ng Suns, Wizards at Magic. Sa ngayon, ang Memphis ang best landing spot para kay Butler.